Kung ikaw ay pedicab driver, ang iyong number one concern is ang hanap buhay mo. Yung may papakain ka sa pamilya mo. Yung isipin mo, ano ba naman yung sa amin yung sa media council na yan? Ano bang mapapangalan natin dyan? But ito kasi yung parang sagot na dun sa parating na lang bintang or pagmamaktil sa atin na kung kayo nagbabantay, sino magbabantay sa inyo? Diba? Sino who watches the watchdogs? So ito yung sagot na kayong mamamayan, kayong mga audience natin, nagbabasa at nakikinig at nanonood sa atin. Dito sa What the F, imbes na magmura, pag-uusapan natin ang mga maiinit na issue. Bubusisiin at iintindihin natin. Mahirap ng maloko. Makinig sa What the F. Ngayon ay isang espesyal na araw para sa What the F podcast dahil we are graced with the presence of not just one, but two chairpersons of local media citizen councils. Ano nga ba ang Media Citizen Council? Sino-sino ang involved dyan? At bilang isang mamamayan, ano bang mapapala ko dyan? Pag-uusapan natin lahat iyan ngayon. Ang una nating guest ay si Francis Angelo, ang editor-in-chief ng The Daily Guardian, isang media outfit na nakabase sa Iloilo at nagko-cover ng balita sa Western Visayas, kung saan naroon ang mga probinsyang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Si Francis rin ang interim chair ng bagong tatag na Iloilo Media Citizen Council. Sir Francis, welcome to the show. Magandang araw, Chin. Magandang araw sa mga nanonood at mga tagapakinig natin. Thank you, Sir Francis. Kasama rin natin ngayon mula naman sa Central Luzon, si Carmela Reyes Estrope, o Menchi, para sa mga kaibigan at kapamilya. Siya ay correspondent ng Philippine Daily Inquirer sa Bulacan. Siya rin ang founder ng Newscore, isang lingguhang dyaryo na pinapaikot sa Bulacan. At siya rin ang chairperson ng Central Luzon Media Citizen Council. Welcome po sa aking kababayan, si Miss Menchi Estrope. Magandang hapon din sa iyo, kababayan. At sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan o programa, What the F? What the F nga po. Thank you, Miss Menchi. Thank you, Sir Francis. So, congratulations po muli sa inyo at sa inyong respective organizations and councils for launching your Media Citizen Councils. Kina Sir Francis ay province-wide sa Iloilo. Tama ba, sir? Yes, so basically, ang nakasapi at mga parang coverage ng council is dun sa probinsya at siyudad ng Iloilo na rin. At kina Miss Menchi naman ay regional council covering the whole of Region 3 or Central Luzon. Yes. With two cities, Olongapo City and Angeles City. Medyo mahaba-haba ang history ng mga press council. At magdadive tayo dyan sa isang episode kasama si Ariel Sabellino, ang punong may pakana sa pagkakatatag ng mga bagong press council all around the Philippines. I believe we currently have 8 local councils as we speak right now. Pero basically, ayon sa aking research po, itinatag ang press councils noong 1965 primarily as a way to guarantee the right of reply of a new subject. So, binuwag ito around the same time dineklara ang martial law noong 1972 at na-revive ng Philippine Press Institute noong 1993 pero hindi rin ito na-sustain o natuloy masyadong naging active dahil sa kakulangan sa pondo at medyo manaka-naka raw yung participation at commitment ng mga members. It wasn't until last year, 2022, kung kailan nagsimula muling magtatag ng mga council. Mas lokal instead of a national council like before. May bagong pangalan at may mga bagong layunin. So, mula sa Press Council, ngayon ito ay tinatawag na Media Citizen Council. So, simulan po natin doon ang ating discussion today. Ano nga ba ang pinagkaiba ng ating mga bagong tatag na Media Citizen Council kumpara sa dating Press Council? Dati, yung National Press Council, ang ambisyon nun ay buong Pilipinas. Pero itong bagong media councils sa mga rehiyon at mga probinsya at mga bayan-bayan, mas sensitive ito dun sa mga issues
at mga realidad or mga realities on the ground in every province or in every locality sa buong Pilipinas. Si Miss Menchi, do you share the same sentiment? Oo, I share the same answer with Francis. At saka siguro idadagdag ko rin na ngayon, bukod sa mas malawak dahil may active participation ng members ng community, ito ay touch base sa local. Hindi yung national approach siguro noon, kaya hindi rin nagtagumpay kasi imagine from NCR or national, bababa ka agad sa probinsya nang hindi mo kabisado yung galaw ng mga media doon. Ano ba yung mga concerns doon? Ano ba yung mga problema ng mga media at saka ng community doon? Sa council, ang function nito, one of the objectives is to be there as a body or as an avenue to be there for media people who are in need of help in cases there are complaints or grievances raised against them by members of the community. So, ang papel nga nitong council ay tulungan sila, make them be reminded they ought to be accountable for the news articles or they write or the news materials they aired on radio or TV. Not to punish anyone, not to admonish, maybe to remind, but to patch up, to mediate between dun sa nagrereklamo, sa news organization, to patch them up, to mediate na maiwasan yung something more serious like kasuhan, libel, or maybe may masaktan, magkasakitan. So, yun ang purpose ng council. Which brings me to my next question. Who makes up the membership of the council? Kasi basically for now, ang members and officers are the same officers and members of the Central Luzon Media Association. The media, at least the media. But of course, we have our members, our officers from the IBP, Integrated Bar of the Philippines. We also have from other sectors like business, academe, the IPs. Thank you, Miss Menchi. Sir Francis, same question po. Who makes up the membership of the Iloilo Media Citizen Council? Ang membership kasi mas magandang kung i-categorize mo yan. Staples talaga yung media, of course. And within the media, yung print, yung broadcast, then yung online. And then we have the public members. The public members could be from the private sector, then pertinent government agencies, particularly Commission on Human Rights. Gobyerno din naman sila, but they are very much pertinent and important sa trabaho natin sa journalism and sa media. NGOs can also be in the public sector, public members. And then we had a separate membership for the academe. Lahat kaming officers, it's a collective effort to choose which sectors we're going to invite as members. Nagsuggest kami ng mga sa Central Luzon kasi nakita namin na yung kung ano yung unique sa lugar, sa region. Like for example, IPs, bakit namin sinama? Kasi nakita namin and na-experience namin na sa coverage, naiipit yung mga IPs, napapagbintangan sila ng militar, na kumampi sila, nag-espiya sila laban sa kanila in pabor sa mga rebels, sa communists. And on the opposite, ganun din. Nakikita rin sila ng mga kaibigan natin, NPA or communists, nakikita rin sila as kumampi naman sa militar. So, sa experience nga namin sa trabaho, nagkakaroon lagi ng problema. So, pati ang media, sa reportage, nagkakaroon ng problema. Nadideny yung mga story from one camp to another, from each camp. Tapos yung academe, so nakita namin yung academe, malakas na puwersa ito na kailangan mapagsilbihan, lalo na ng council dahil marami rin tayong mga journalism wannabes sa Central Luzon. No? So itong council ay dinedicate ng officers and members nito, dinedicate sa mga kabataang taga-region na gusto maging journalist in the future, na meron silang ganitong council na madadatnan, na tutulong, handang tumulong sa kanila kapag sila ay nandyan na at nangailangan ng tulong. At sila rin ang mamumuno. Kung kami lang, okay na kami sa membership namin. Kung may dadagdag kami siguro, pipili kami. Yung well-represented na rin yung mga sectors. The business sector, 2 business organizations nandun. When it comes to religious, we have one representative from the church. So, kailangan pa namin siguro yung sa ibang denomination outside the Catholic Church. When it comes to youth sector, meron din kaming
representative from the youth sector. Actually, mga student journalists ito. They're not only youth, but they are also future journalists as well. Then, of course, yung academe namin, yung support sa academe is very strong, particularly from the 3 universities with communication, mass comm, and journalism programs. Naalala ko po yung doon sa launch ng Iloilo Media Citizen Council kasi nandun kami pareho ni Sir Francis nung nilaunch to nung September sa UP Visayas. Nakausap ko yung youth representative at yung feedback niya. Very sila honored to be part of the council kasi sabi niya yung mga tinitingala niyang journalist kasama niya sa council and hindi niya feeling na may mas mataas sa isa kaysa sa isa. Feel niya very horizontal naman daw yung council. Meaning in the sense na hindi ka mahihiya na maglahad ng ng concerns mo. Pakinggan natin ngayon ang panayam ni Edgy Hepilano, student sa UP Visayas at member ng iRight, isang student organization na parte ng Iloilo Media Citizens Council. It's very empowering for me kasi before, these people na nasa council, yung nilulook at mo lang, yung tinitingnan mo na, oh, this person nasa ganitong media industry na siya. Ang gandang experience dahil parang na-humanize or na-feel namin na walang nakakaangat, walang hindi kami mas mababa kasi nga membro kami ng youth or ng academe lang kasi they treat us na we have the free voice to talk to them and express to them kung ano yung concerns namin also and point of view as students of it. Pagdating naman sa motto o sa slogan, I believe ang motto o slogan ng councils ay for the media and citizens and by the media and citizens. So I think touch on natin yung benefit ng pagkakaroon ng Media Citizen Council para sa media, which is basically to help yung media who are in need or who need calling the attention maybe. Pero para sa mga citizen, para sa regular na mamamayan, regular na nagtitinda sa palengke, nagdadrive ng tricycle, ano bang mapapala nila sa Media Citizen Council? How does it benefit them po? Again, we always go back to the sinasabi ng gut issues. Sama nga naman kung ikaw ay pedicab driver. Ang iyong number one concern is ang hanap buhay mo. May papakain ka sa pamilya mo. Isipin mo, ano ba naman yung sa amin yung sa media council na yan? Ano bang mapapangalan natin dyan? Naiintindihan natin yan. But ito kasi yung parang sagot na dun sa parating na lang, kung bintang o pagmamaktil sa atin na kung kayo nagbabantay, sino magbabantay sa inyo? Diba? Sino who watches the watchdogs? So ito yung sagot na kayong mamamayan, kayong mga audience natin, nagbabasa at nakikinig at nanonood sa atin. Pero, isa paraang may formalidad naman, sa paraan na hindi aabot sa magkasakitan o magkakasuhan, at sa paraan na maiintindihan nyo ang trabaho ng media at maiintindihan din namin kung anong kailangan nyo sa mga balita at ano pang kailangan nyo maintindihan. Yun parang pakay natin. So, kung ikaw pedicab driver at alam mo may media council na, teka, baka parang mali yung balita. Baka pwede tayong sabihin sa council na ganito. Parang mali yun kasi ang mangyari dito ganito o sa pagkakaalam namin ganito. So, yung council makakatulong dun sa nagrereklamo at dun sa inireklamo na baka gusto mo silang interviewin o puntahan mo sa lugar nila at makita niyo yung sitwasyon. At kung may mali sa report, tama. Kung tama naman ang report nyo, at least ma-reinforce nyo o ma-verify nyo ulit na tama yung report nyo. Ako, ang tingin ko, ganun din. Yung council ang magiging sumbungan ng community, ng public. Kung merong unprofessionalism na nagawa yung media na hindi nila talaga kayang matolerate, it will give them an assurance na yung mga media pala, pinupulis din nila yung ranks nila. Pagka pala merong nagkakamali o meron pala nakagawa ng palpak sa community, mali yung balita, very unprofessional, merong ethical problems, may ethical concern yung media, nakita nila, mayabang, arrogante, o kung ano man na iba pang concern, ito yung body na pwede nilang lapitan. Last topic po natin is usaping tiwala.
For context, ayon sa Digital News Report ng Reuters Institute na nakabase sa United Kingdom, background muna sa Digital News Report, ito ay isang taunang study kung saan tinitingnan nila yung pagkonsumo sa balita sa iba't ibang bansa. Isa sa mga findings this year, actually wala siyang masyadong pinagkaiba sa findings from last year sa Pilipinas. Ito na mababa ang tiwala ng mga Pinoy sa media. 38% ng mga Pilipino lang ang may tiwala sa media. Mas mababa ito sa global average na 40%. Dagdag pa ng report, nagtala rin ng pagbaba hindi lang sa tiwala sa news, kundi pati sa interest sa news. Nararamdaman niyo ba ito sa sarili niyong mga publication? Or if you're not comfortable to kung sa sariling publication, pwedeng yung na-observe niyo ba ito in the locality where you work in? Sige, generally sa amin siguro, Miss Chin, no? Kung local issues ang dinadala namin, basically, andun pa rin naman ang interest ng mga tao. It's really hard to validate that on the ground without, another scientific study that might somehow bolster or suggest that tama nga ang ganong trend. But sa ngayon, sa amin, kasi nga humahabol na rin sa iba't ibang platform yung mga news organizations. Hinahabol din sila ng tao eh. 1 or 2 radio stations, they have 1 million followings sa kanilang Facebook. Sabi ko, it's no joke for a community news organization. Kahit na rin sa amin, hindi man umabot ng million, but I mean, we have hundreds of thousands of followers and likes. Parang sa amin, substantial na rin yun na somehow we still cater to the need for information at least sa level namin. And siguro kung may trust issue nga, I don't know kung ang trust issue is with the local news, community news, or maybe in the national platform, in the national level. Does it matter kung anong platform where they get the news? Kasing lakas pa rin ba yung traditional media? Or ngayon ang consumption is more online or mobile? Sa community, radio still dominates the landscape. That's why ang bulk ng mga political ads every election nasa radio. So talagang, let's say, consumption, radio pa rin yung sikat. Lalo na dun sa mga malalayo, medyo malayo sa kabihasnan. When it comes to newspaper, admittedly, ang print is slowly dissipating. Luminipis na yung mga pages, then lumiliit yung copies. Dahil nga nagsiship na nga dun sa online platforms. So, radio is still king sa community. Pero parang in the era of TikTok, Facebook, YouTube, mukhang nagka-catch up na rin siya even at the community level po, no? Yes. Actually, yan ang isang purpose ng council rin na nandito na to. How do we take advantage of this? What are the things that we should learn if we are going to engage or use these platforms? And eventually, if we're going to use AI, that's where the council should be in. Okay, nandun yung audience natin eh. So, anong gagawin natin? Parang hindi rin mawala yung value natin as news organizations, not just content creator na lang tayo mangyayari sa atin sa uli. Ako, babalikan ko doon sa issue-based. Kapag malaki yung issue nangyayari dito sa province or sa Central Luzon, serious ang dating sa community. Doon, makikita mo talagang kailangan yung media. Pero sa entertainment, meron din, malakas din yan. Pero talagang may kompetensya. Nakikita ko rin yun. Dati, pag may mga pista, ang nagpoproklama dun sa Rayna, mga radio personalities. So yun, hatak ng mga taga-radyo dati. Nowadays, pag maglo-launch ka ng product or ng event, kinukuha mo si influencer. Diba, I think, we'll just have to, reinvent, hindi naman reinvent our principles, but reinvent or find ways on how to use these platforms. Kung dahil sila, nandun din tayo, then kung kailangan magkwela, then kwela in a manner na hindi naman natin pinapakawalan yung basic principles natin and convictions when doing the news. Mukhang kaya rin naman. Parang nakikita ko rin na marami ng news organizations actually pumapasok rin sa TikTok. Parang sabi nga nila, be where the people are. I think we can explore that. And maybe something that the councils can also maybe explore or do trainings on para matulungang masustain ang ating industry po, no? So,
Maraming salamat po sa ating mga guests. I think we can end our podcast there. Very hopeful naman po ang tone na nakukuha ko mula sa ating mga speakers today from Sir Francis and Miss Menchi, na despite these challenges we face in the media industry, we come up with mechanisms like the council para ma-maintain yung hindi lang relevance in Philippine society, but also yung tayo mismo we make sure na clean yung ating ranks, na tama yung ibinabalita natin, at kung mali tayo, we are accountable for it, and na open tayo to criticism or comments from the citizens. Maraming salamat po, Sir Francis and Miss Menchi. Hanggang sa muli po sa susunod na podcast. We'll see you again po. Thank you so much. Miss Menchi. Ingat. Dito sa What the F podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.